Una sa ating mga balita, bagyong Labuyo humina na habang papatawid ng Northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, ang bagyong Labuyo ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Ang buong ulat mula sa aming kasamang si April Enerio, live na mag-uulat mula sa Pag-asa DOST. April, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din, Kirby. Sa ating balita, maraming klase ang suspendido at mga kanseladong biyahe ngayong Lunes. Yan nga ay dahil sa hindi magandang panahon dulot ni Bagyong Labuyo. Para sa mga detalyen dapat nating malaman kaugnay na naturang bagyo, kasama natin si Pag-asa weather forecaster Samuel Duran. Magandang hapon na Sir Sam. Ano na pong update natin dito kay Bagyong Labuyo? Si Bagyong Labuyo as of 12 noon po ay nasa 60 kilometers. Ito po ay north-northeast po ng Baguio City. Si Bagyong Labuyo sa ngayon po ay tumatahak dito po sa may Northern Luzon at si Labuyo po ay may taglay na lakas na umabot po sa 140 kilometers per hour. Malapit po sa kanyang gitna at bumubugso po ng hangin na umabot po sa 200 kilometers per hour. Si Labuyo po ay kumikilos ng west-northwest sa bilis lamang po na 19 kilometers per hour. Okay, Sir Sam, bakit humina itong bagyo at inaasahan ba nating lalakas muli ito pag nasa karagatan na ang naturang bagyo? At pag nagkataon, ay ano ang magiging epekto nito sa ating bansa? Si Bagyong Labuyo po ay bahagyang humina nang ito po ay tumama dito po sa may Kasiguran, Aurora. Dahil po nag-interact itong bagyo dito po sa may Sierra Madre and sa kalupaan, kaya po bahagya po siyang humina. At bumagal din po siya dahil po sa naturang interaction. At Sir Sam, bakit nga ba ganito ang pagkilos o direksyon tinatahak nitong bagyo, no? Considering na malayo pa lamang, nandun pa siya sa bansa, naging sama ng panahon ang simula nito. Yung pong pagkilos po ni Bagyong Labuyo, ang nag-interact po dito, yung tinatawag po nating high pressure area na nandito po sa lugar na ito. Ang pagkilos po, nakikita ninyo, ang track po ito ni Labuyo, at kung makikita nyo po is moving siya ng west-northwest dahil po yan sa pag-steer ng tinatawag nating high pressure area. At Sir, saan na po ba ang mga lugar na kasalukuyan nasa ilalim ng ating public storm warning signals? Ang public storm warning signal number 3 ay nakataas po ngayon dito po sa may Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, Benguet, La Union at Pangasinan. Ang signal number 2 naman po ay nakataas dito sa may Isabela, Aurora, Southern Cagayan, Kalinga and Abra, Southern Ilocos Norte, Zambales, Tarlac, and Nueva Ecija. Yung nabanggit po nating signal number 3 and 2 ay makakaranas po ng mga masungit na panahon at mayroon pong maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Ang signal number 1 naman po ay nakataas po sa nalalabing bahagi po ng Cagayan, Apayao, rest of Ilocos Norte, Group of Islands and Calayan Group of Islands, Pampanga, Bulacan, Bataan, Rizal, at syempre po, dito din po sa may Northern Quezon, at kasama na po ang Pulilio Island, pati na rin po ang Metro Manila. At Sir, bukod pa sa public storm warning signals, nakataas rin po ang ating gale warning. Saan mga baybayin ang makasama sa naturang abiso na yan? Opo, sa ngayon po nakataas po ang ating gale warning dito po sa may seaboards po ng Southern Luzon. Kung makikita po ninyo dito sa may icon, nakakaranas po ng mga pag-ulan ang nasabing seaboards po ng Western and Southern Luzon. At kung mapapansin po ninyo, ang karagatan po, meron po tayong rough to very rough o yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan dahil po yan sa malalakas na hangin. At dito nga po, for specific, ang Southern Luzon na meron po tayong gale warning ay yung Mindoro Occidental or Occidental Mindoro, Palawan, Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, and Masbate. At sa Western Visayas naman po, Miss April, Negros Occidental, Guimaras, Ilocos, Aklan, and Antique po. So, ayan po mga kababayan, ang nabanggit ni Sir Sam na gale warning. At pansamantala po muna natin puputulin ang ating ulat panahon. At back to studio muna tayo.